Halata naman sa mukha ni Renz ang pagkabigla sa ginawa ng ina at ilang segundo pa muna bago siya gumanti ng yakap dito. Lumambot ang mukha niya habang kapansin-pansin ang pagpipigil ng emosyon. Para siyang isang bata na sabik sa yakap ng sarili niyang ina at sa unang pagkakataon ay naranasan ito. Tahimik ko lang silang pinagmamasdan habang nagsisimula na namang umiyak si Maura at masuyo itong inaalo ng anak. Siguro dahil sa kasalukuyang nangyayari sa asyenda kaya hindi na ito nakapag-isip pa at kusa nang lumabas ang pinipigilang emosyon nang makita ang anak. Masaya ako para kay Renz dahil kahit hindi siya lumaki kasama ang ina niya ay mayayakap at makikita niya pa rin ito kung kailan niya gusto. Naputol ang reunion na mag-iina nang may narinig kaming pagsabog na nanggagaling sa di kalayuan. Umabot na sa kwadra ng mga kabayo ang sunog! Sigaw ng isa sa mga tao umaapula sa apoy. Wala sa sarili ako napahawak sa tapat ng puso ko. Hindi ko lubos maisip kung ano ang mararamdaman ni Papa kung sakaling mapapahamak ang mga mahal niyang kabayo. Si Papa? Nag-aalala kong tanong kay Maura. He's with your brothers. Paus ang boses na sagot ni Maura. Ligtas ba sila? Hindi mapakali kung usisa. Huwag kang mag-alala. They are monitoring the fire from afar. Magsasalita pa sana ako pero natigilan ako ng hawakan ni Maura ang dalawa kong kamay. I'm sorry. Naluluhan nitong saad. Hindi ko nagampan ng mabuti ang pagiging ina sa'yo. Puno ng sakit niyang pagpapatuloy. This is not the right time for that. Pigil ang emosyon kong sagot. Nang igala ko ang paningin sa paligid ay kaming dalawa na lang yung naiwan dito sa tent dahil sumama si Renz doon sa kausap nito kanina. Mas lalong naging abala ang lahat habang dumarami na naman ang mga fire truck na papasok at papunta sa direksyon ng kwadra. Wala talaga siguro kung kwentang ina dahil sarili ko ngang anak ay hindi ko nagawang alagaan. Mahina niyang pagpapatuloy sa kabila ng sinabi ko. Hindi rin kita na ipagtanggol kung kailan ay kailangan mo ako. Hindi ko naman kailangan ng pagtatanggol mo. Direkta kong sabi. Mali naman talaga yung ginawa ko. Matapos kitang pabayaan sa mga oras na yun. Ay ngayon, lakas loob pa rin ako nakikiusap sa'yo. Pumipiyok ang boss niyang wika. Kudot na akong hinintay ang susunod niya sasabihin. Gusto ko ring malaman kung ano ipakikiusap niya. Rian, pwede bang hilingin mo kay Eros na tulungan ang pamilya natin? Nanginginig ang boss niyang dugtong. Naguguluhan ako na patingin sa luhaan niyang mukha. Hindi ko maintindihan kung bakit ako ang pinakikiusapan niya tungkol sa bagay na ito. Pwede naman silang dumirekta kay Eros. Ang mga Aldovino may pinakamaraming firefighter jets dahil sa koleksyon ni Eros. Garal-gal ang boss niya saad. Pwede bang makiusap kang tulungan niya ang papa mo? Hindi ako dapat yung kinakausap tungkol sa bagay na iyan. May nahon kong sagot. Sa Eros po ang dapat yung lapitan. Ginawa na namin yan. Malungkot niyang tugon. Pero mariin niya kaming tinaggian. Sinabi niya na wala daw kaming tulong na maasahan mula sa pamilya niya. Bakit? Patda kong tanong. Asawa niya si Ate Sandra at nangangailangan din ng tulong ang pamilya nito. Baka inunin niya munang tulungan si Tita Lara. Hindi sinasagot na Eros ang tawag nila. Sumbong niya. Yung daddy ni Eros ang nakausap nila pero wala itong magagawa kung walang pa yung tulot mula kay Eros. Ang paggamit ng mga firefighting jet na kailangan natin. Bakit? Hindi ko maintindihan kung paano nangyaring ayaw mag-abot ng tulong ni Eros. Nalilito kong bulalas. Because he hates your family for what we have done to you. Sabay kaming napalingon ni Maura sa biglang sumingit sa usapan namin. Ate Sandra? Mahina akong sambit sa pangalan nito. Malakas na kumabog ang puso ko habang magkasalubong ang mga mata namin. Nung huli ko siyang makita ay panay ang iyak niya habang pilit niya akong pinagtatanggol mula sa mommy niya pero ngayon ay wala na akong mababasang emosyon sa mukha niya. Hindi ko na nakikita yung Ate Sandra na kahit natuklasan ang relasyon namin ng kanyang asawa ay handa pa rin makinig sa paliwanag ko. Yung ate na hindi ko man alam na kapatid ko ay pinaparamdam naman iyon sa akin. Sa isang iglap lang ay biglang nagbago ang kilala kong Ate Sandra. At
Pag malaman kong may kinalaman siya sa nangyayaring ito, ay hindi ko siya mapapatawad. Mahina pero mariing basag na Ate Sandra sa katahimikang namayanis sa pagitan namin. Hindi yun magagawa ni Eros. Mabilis kong pagtatanggol dito. Nabulagan ka lang ng galit mo kaya mo yan nasabi. Nauna ko makilala sa Eros. Malamig niyang tugon. Pinakasalan ko pa nga at halos ilang taon kami nagsama sa isang bubong. Mas kilala ko siya kasi sa'yo at maniwala ka man o sa hindi. Ay wala pa itong nangyayari ngayon sa kaya niyang gawin. Hindi matanggap ng puso ko ang mga ibinibintang ni Ate Sandra kay Eros. Nagrarebelde ang kalooban ko sa posibilidad na magagawa nga nito ang nangyaring trahedya sa pamilya ko. Siguro nasasabi mo lang iyan dahil hindi niya kayo tinulungan. Tumaas ang boses kong wika. Kahit sa sariling pandinig ay nagtunog defensive ako pero ganoon naman talaga iyon kapag may gusto kang protektahang tao. Tama na. Tumigil na kayo. Mahinang awat sa amin ni Maura. Hindi makatutulong itong pagtatalo niyo. Naiiyak nitong pagpapatuloy. Una nagbawi ng tingin sa Ate Sandra at hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagtiim ng anyo nito na parang pinipigilan nitong sumabog dahil sa galit. Rian, please. Kausapin mo naman sa Eros. Muli ay baling sa akin ni Maura. Sa tindi ng apoy, kailangan talaga natin ng tulong niya. Mayroon po ng cellphone. Inilahad ko ang kamay sa harapan niya. Iniwan ko yung cellphone ko sa kotseng gamit namin ni Renz dahil deadbat na ito. Agad namang inabot sa akin ni Maura ang sarili niyang cellphone. May number ka ba ni Eros? Tanong ko sa kanya. Sa halip na sumagot ay bumaling siya kay Ate Sandra na walang imik na nasa isang tabi. Sandra, wala akong personal number ni Eros. Aniya, baka pwedeng pakibigyan si Rian. Huminga ng marahas sa Ate Sandra bago lumapit sa kinaroroonan ko at inilahad ang kamay upang iabot ko yung cellphone ni Maura na hawak-hawak ko. Pinanood ko siyang tinap ang numerong hinihiling ni Maura. Parang gusto kong mainggit dahil sa ulo nito ang numero ni Eros habang ako ay hanggang 09 lang ang natatandaan. Hindi umimik na tinanggap ko ang cellphone nang ibalik ito ni Ate Sandra sa akin pagkatapos. Lihim ko ipinapangako sa sarili na isa sa ulo ko na talaga ang numero ni Eros. Hindi pwedeng malalamangan ako ng asawa. Yung gitarang kabit yata ako, no? Malakas ang tibok ng puso ko habang hinihintay na sagutin ni Eros ang tawag ko. Halos mawalan ako ng pag-asa nang nakailang ring na pero wala pa rin sumasagot. Gusto ko na sana ibababa ang tawag nang may sumagot dito. Hello? Napahinga ako nang maluwag nang marinig ang buong boses ni Eros. Eros. Sambit ko sa pangalan niya. Rian? Halata ang gulat sa boss nito. Oh my God. Alam mo bang nag-aalala ko sa'yo ng sobra? Kung hindi pa ako na-notify na empleyado ko sa airport, ay hindi ko pa malalaman na nandyan ka ngayon sa probinsya nyo. Okay ka lang ba? Mag-iingat ka dyan. Tom, papunta na ako dyan. Halata sa boss nito ang labis na pag-aalala kaya imposible talaga ang sinasabi ni Ate Sandra na makakaya ni Eros na ipasunog ang asyenda. Eros, kailangan kong tulong mo. Agad kong sabi rito. Bakit? Taranta nitong tanong. Nasaan ka ba? Iniwan ka ba na Renz? May nangyari ba? Sabihin mo sa akin kung nasaan ka at okay lang ako, Eros. Putol ko sa pagsasalita niya. Ang hihilingin kong tulong ay para sana sa pamilya ko. Napasulyap ako kay Maura habang nagsasalita. Puno ng pag-asa itong nakatingin sa akin habang hinihintay ang magiging sagot ni Eros sa ipakikiusap ko. Sa sulok ng mga mata ko'y nakikita ko naman sa ate na hindi kumikubo sa akin na tatayuan nito. Rian, nakalimutan mo na ba ang ginawa nila sa'yo? Matigas na tanong sa akin ni Eros. Natigilan ako sa narinig. Normal naman siguro na hindi ko agad-agad makakalimutan yung paglilihim ng pamilya ko at ang nangyari noong nakaraang araw. Dahil masyado pang maaga at hindi pa ako ulyanin pero ang tanong ay kung bakit parang may ideya na siya sa nangyari. Itinuturing mo pa rin silang pamilya pagkatapos kanila ipagtabo yan? Tanong ulit ni Eros. Ngayon ay malinaw na sa akin na may tsismosong nagkwento kay Eros ng mga nangyari. Agad na sumagi sa isip ko si Renz. Saka ko lang napansin hindi ko na ito makita sa paligid. Pero malaki na naman ito kaya panatag akong hindi ito tatanga-tanga. Pag ito'y mapahamak ay tsak literal na mag-aapoy ang pulang buhok ng tatay nito. Eros, hindi ito ang oras para isipin ko pa ang mga nangyari noon. May nahon kong sagot. Kailangan ng pamilya ko ang tulong mo.
Paano kung ayaw ko? Malamig niyang tugon. Naikuyom ko ang aking kamao. Kung nandito lang siya sa harapan ko'y makakatikim talaga siya sa akin at sa pagkakataong ito ay hindi siya masasarapan kundi masasaktan talaga siya. Alam mo, Eros, kapag ayaw mong tumulong ay sabihin mo lang. Mataray kong sabi. Ano ba magagawa ko? Ako na lang yung tutulong. Kaya ko naman magbuhat ng malaking hose ng bumbero. Salamat na lang. Rian, huwag mo subukan lumapit sa sunog. Halos pasigaw niyang banta sa akin. Bakit naman ako makikinig sa'yo? Paasik kong tanong. Hindi ka naman makakatulong. Kakayanin ko na to kung... Damn it, Rian! Nanggagalaitin niyang putol sa pagsasalita ko. Just stay where you are. Magpapadala na ako ng tulong. Huwag kang gagawa ng bagay na ikapapahamak mo. Tagumpay ako ngumiti kay Maura na agad ding nabawasan ang pag-aalala sa muka. Nakikinig ka ba sa akin, Rian? Untag sa akin ni Eros sa kabilang linya. Paparating na dyan ang mga firefighting jet ko, kaya hindi mo na kailangan makaalam, okay? Pupunta ka ba rito? Tanong ko habang napapasulyap kay Ate Sandra. Nandito ang asawa mo. Pabulong kong dugtong. Ikaw ang pupuntahan ko dyan at hindi ang kung sino man. Paingos niyang tugon. Mag-iingat ka dyan. Hintayin mo ko. Nang mawala sa kabilang linya sa Eros ay puno ng kasiguraduhan akong bumaling kay Maura. Magbibigay siya ng tulong. Pagbabalita ko rito, parang nabunutan ng tinik siyang napahinga ng malalim. Naiyak niya akong niyakap. Nakaramdam ako ng pagkailang pero hinayaan ko na lang siya. Hindi ko maalala kung kailan niya ako huling niyakap pero in fairness, parang nakakagaan sa pakiramdam yung yakap niya. Ganito siguro talaga ang yakap ng isang ina. Nang mapadako ang tingin ko kay Ate Sandra ay nakatingin lang ito sa amin ni Maura. Hindi ko mabasa ang ekspresyon nito sa mukha. Matapos akong pakawalan ni Maura ay maluha-luha nitong ginagap ang kamay ko. Thank you. Pasasalamat nito. Kahit itinakwil na ako ni Papa, eh kayo pa rin po ang kinikilala kong pamilya. Kaya wala kang dapat na ipagpasalamat. Totoo kong sagot. At dahil dyan kaya ako nagpapasalamat sa'yo. Emosyonal niyang sabi. Sa kabila ng ginawa namin sa'yo, ay nandito ka pa rin ngayon at hindi ka nag-aatabiling tumulong. Sobrang drama na talaga. Kunti na lang at mapapaiyak na rin ako. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Nanigas ako bigla dahil sa galit na boses ni Papa. Luis! Sambit ni Maura sa pangalan nito at mabilis itong nilapitan. Nandito siya upang tumulong sa atin. Ano sa tingin mong kaya itulong ng babaeng yan? Mariing tanong ni Papa kay Maura. Please, Luis. Huwag mo munang pairali ng galit mo ngayon. Nakikiusap na hiling dito ni Maura. May karapatan ako magalit, Maura. Bulyaw ni Papa sa babae. Wala sa sarili naman akong napahakbang palapit kay Maura na bahagyang napaatras dahil sa pagsigaw ni Papa. Ito ay yung unang beses na pinagtaasan niya ng boses si Maura kaya katulad ko'y nagulantang din ito. Lahat ng mga pinaghirapan ng buong angkan ko'y tinutupok na ng apoy sa mismong harapan ko. Habang ang tangi ko nagagawa ay panuorin itong unti-unting nagiging abo. Nakukuha na rin ang atensyon na ibang nasa paligid dahil sa patuloy na pagsigaw ni Papa. Napansin ko ang bagyang panginginig ni Maura dahil sa takot kaya kusa ko itong hinawakan sa kamay upang hilahin palayo kay Papa. Napaismid si Papa dahil sa ginawa ko. At ngayon ay nagkakampihan na kayo? Sarkastiko nitong tanong. Parang kailan lang basta-basta mo nalang binabasto sa harapan ko yung asawa ko. Tapos ngayon ay gusto mo siyang protektahan mula sa akin? Napapantastikuhan pa nitong dagdag. Huminahon po kayo. Kalmado kong kausap dito. Alam ko dala lang ng mga nangyari itong galit niyo ngayon. Ano pang alam mo? Asik nito sa akin. Wala ka namang ginawa kundi ibigyan ako ng sakit ng ulo. Puro na lang kahihiyan ang dala mo sa pamilyang ito. Tito, that's enough. Singit ni Ate Sandra. May ibang mga tao po. Paalala nito. Hilaw na napatawa si Papa bago pinasadahan ng tingin ng paligid namin. Alam mo Sandra, hindi ko alam kung santa ka ba o tanga. Panlalait ni Papa dito. Nagawa mo pa talagang pakitunguhan na maayos ang babaeng umagaw sa asawa mo? Bakit? Dahil ba magkapatid kayo? So okay lang na agawin niya ang asawa mo? Personal na po namin problema iyan. Mariing sagot ni Ate Sandra. Kaya dapat ay alam mo rin kung kailan ka pwede makasabat sa usapan ng may usapan. Matalim na sabi ni Papa. Sako pa rin na lupain ko yung tinatapakan mo kaya wala kang karapatang pigilan ako kung gusto kong sumigaw. Papa,
Huwag niyo naman pong kausapin ng ganyan sa Ate Sandra. Hindi ko napigilan pakikisali. Hindi kita anak. Puno ng puot na wika ni Papa. Huwag mo kong tawagin, Papa. Para yung kutsilyo na sumaksak sa puso ko. Mas masakit pala pag ganitong naririnig ko ang katotohanan ng iyon mula sa mismong bibig niya. Nag-init bigla ang sulok ng mga mata ko at nanikip ang paghinga ko. Dumating na yung tulong mula sa mga Aldovino. Oh, ngayon lang ako nakakita na ganyan karaming firefighting jets. Sa wakas, maaapula na yung apoy. Binasag na mga sigawan ang namumuong tensyon sa pagitan namin ni Papa. Mabilis ako nag-iwas ng tingin at tumakbang palayo sa kanya. Taas noo kong nilampasan sa Ate Sandra at dire-diretsyong tinungo ang kinapaparadahan ng kotse na sinakyan namin ni Renz papunta rito. Narinig ko yung pagbubunyi ng mga tao dahil sa pagdating ng tulong mula kay Eros. Pero yung puso ko ay parang sinasakal sa sobrang sakit. Pinipigilan ko talagang maiyak. Wala pa rito ang tagapahid ko ng luha kaya kailangan ko munang magpakatatag. Ang hirap pala kapag nagpipigil ng luha dahil parang ang bigat-bigat ng dibdib ko at nahihirapan akong ihakbang ang mga paa. Napapansin ko nitong mga nakaraang araw ay masyado akong emosyonal. Nabunyag lang iyong relasyon namin ni Eros ay bigla na akong nagiging mahina. Ayoko ng ganito. Kaya umiiwas din ako mag-cellphone nitong mga nakaraang araw dahil ayoko makita sa balita o kahit na sa alinmang social media sites na nag-viral na ang pagiging kabit ko. Kung noon ay malakas ang loob ko at wala akong pakialam kahit na anong pambabatikos ang matatanggap ko mula sa ibang tao dahil sa mga skandalong kinasasangkutan ko, ay iba na ngayon. May parte sa akin na ayoko masira ang imahe ko sa pamilya ni Eros. Nakakatuwa lang na simula pa lang ay hindi na maganda ang entrada ko sa pamilya nila. Bilang kabit na Eros, ay iniisip ko pa rin na medyo pagandahin ang reputasyon ko para sa kanila. Gusto ko kasi na maliban sa pagiging kabit ko ay wala na silang ibang masabi sa akin. Kung pwede nga lang ay magiging best kabit ako para naman kahit papaano ay may pagmamayabang ko sa kanilang hindi nagkamali sa Eros na ako yung pinili nito. Kalabisan na sigurong hilingin na sana ay maging proud din sila sa akin bilang babaeng nagmamahal kay Eros. Umuga ako ng marahas na hininga para maibsan kahit konti yung dinadala kong bigat. Malapit na ako sa kinapaparadahan ng kotse na ginamit namin ni Renz nang mahagip ng tingin ko ang pamilyar na rebonded na buhok ni Nympha. Napahinto ako sa paglalakad at pinasadahan ito ng tingin kasama yung tatlong kalalakihan na kausap nito. Bigla ay nakalimutan kong mag-emote dahil sa kahinahinalang kilos ng mga ito. Para lang silang nanonood ng isang nakakatawang palabas habang tinatanaw ang pinsalang iniwan ng sunog sa ilang bahagi ng lupain namin. Masyado siguro akong judgmental para manghusga agad pero hindi naman talaga normal na parang tuwang-tuwa ka pa dahil nasunugan iyong ibang tao maliban na lang kung ginusto mong mangyari iyon. Ilang depa lang ang layo nila mula sa akin kaya kitang-kita ko ang nakalarawang tuwa sa mukha ni Nympha habang kausap yung mga lalaking kasama niya. Pinagbubunyi ba ng mga walang hiyang ito ang hindi magandang pangyayari na sinapit ng pamilya ko? Marami mga tao at sakyang paroot pa rito at nakatuon ang pansin ni Nympha at ng mga kasamahan nito sa ibang bagay kaya hindi nila napansin ang presensya ko. Ilang hakbang mula sa kanila. Masama ang kutob ko sa biglang pagparito ni Nympha sa lupain ng pamilya ko, lalo na at hindi maganda ang huli naming pagkikita. Sa ikinikilos niya ay malabo namang nandito siya upang makasimpatya sa pinagdadaanan namin. Bilang gobernador ng probinsya ay dapat nga ay namimigay ng tulong ang tatay niya sa mga naging biktima ng sunog pero kahit anino nito ay hindi ko nakikita. Hindi ko nga lang alam sa mga kasunod na barangay na inabot din ng sunog at baka doon ito namamahagi ng ayuda. Pero nandito yung anak kaya dapat sana ay nagpapakitang tao man lang sila at hindi ganitong parang ansaya-saya pa nito dahil sa nangyayari. Nagtatagis sa mga ngipin ko habang patuloy silang pinagmamasdan ng mga kasamahan niya. Lumingon-lungon muna ako sa paligid at nang mapansin na sa naglili parang firefighter jets ang atensyon ng karamihan ay walang ingay akong lumapit sa grupo ni Nympha. Naiirita talaga ako sa pagmumukha ng babaeng ito, lalo na at nagpunta lang yata siya dito upang pagtawanan ng sinapit ng pamilya ko. Sayang naman at hindi napasamang nasunog yung mansyon. Nanunuyaan to nung pahayag ni Nympha na umani ng tawanan mula sa mga kasamahan. Ang gaga. Siguro'y pinagdarasal nitong mangyari iyon. Sayang ay yung mga purebred Arabian stallion ni Luis Salazar. Hindi
biglang natusta. Tawang-tawang sabat ng isa sa mga kasama niya. Ang sarap nitong gawing panggatong. Wala pa nga ay sunog na ang pagmumuka. Makakatikim na sana tayo ng tapang kabayo. Singit ng isa. Patay gutom din ng isang ito. Bakit hindi niya tinignan yung mga natustang kabayo at baka pwede pa niyang pagtsagaan? Pwede na sana iyon. Grilled style yun na medyo sunog. Ano medyo lang? Sobrang sunog ka mo. Pero mas sunog ang pagmumukha niya. Tiyak na babagsak na nito ang mga Salazar. Wika ni Nympha. Wala na silang may pagmamalaki pa. Huminto ako sa mismong likuran nila. Masyado silang tutok sa pinag-uusapan kaya hindi nila ako na malayang nakalapit. Saan kaya sila pupulutin pagkatapos nito? Siguro ay magbibigti na yang si Luis Salazar. Hindi na ako nakatiis pa sa mga narinig ko at malakas kong hinaklit sa braso si Nympha na siyang pinakamalapit sa akin. Hindi niya inaasahan ang ginawa ko kaya napasigaw siya sa gulat at sakit ng pagkakahawa ko sa kanya. Saglit siyang nagulat nang malingunan ako at maging iyong mga kasamahan niya ay kakikitaan din ng pagkabalisa sa muka nang mapagtantong nasa likuran nila ako. Anong sabi mo? Matalim kong tanong. Mabagsak na kami pagkatapos ng trahedyang ito? Nanguyam kong dugtong. For your information, hindi kasamang nasunog yung pera ng pamilya ko sa bangko. Bakit? Kasapi ka pa rin ba ng pamilya Salazar? Nanginsulto niyang balik tanong sa akin. Mukhang nakabawi na agad siya sa pagkabigla. Hindi ba tinakwil ka na nila? Updated kaya ito masyado sa buhay ko. Nagtatagis ang bagang kong saad. Siyempre. Nagmamalaki niyang sagot. Matagal ko nang inaabangan ang pagbagsak mo. Sinasabi ko sa iyo, Rian. Takatawanan ko bawat paghihirap na sasapitan mo. Matigas niyang dugtong. Pinilit niyang kumawala mula sa pagkakahawa ko pero mas sinigpitan ko pa ang kapit sa braso niya. Wow, hindi ka ba nababagot sa kakahintay na matagal? Nanguyam kong tanong. Ano bang atraso ko sa'yo at atat kang makitang nahihirapan ako? Bitingon mo nga ako. Nagpupumiglas niyang sigaw. Ayoko nga. Nangiinis kong tugon. Akbang sasaklolo yung mga kasama niya pero tinapunan ko sila ng nagbabantang mga tingin. Nasa lupain kayo ng mga Salazar. Matigas kong paalala sa mga ito. Baka gusto niyo maging pataba sa lupain namin, lalo na't nasunugan kami ngayon. Nananakot kong dagdag. Nagkatinginan ang mga ito at hindi na muli pang nagtangkang lumapit. Itong galit mo sa akin, hindi naman siguro ito dahil sa gawa-gawang kwento ng nanay mo sa amin dalawa ng tatay mong amoy lupa, di ba? Baling ko ulit kay Nympha. Tiyak na may iba kang dahilan at imposible din dahil ang ito sa pagiging inggitera mo. Tumalim ang tingin niya sa akin at lalong bumadha ang galit sa buo niyang mukha. Lalong pumangit ang walang hiya. Hindi mo alam? Nanunumbat niyang tanong. Kala mo kung sino ka kasing umasta, kaya hindi mo namamalayan na may mga nasasagasaan ka na. Kaga, kung talaga nasagasaan kita ay dapat sira na yung pangit mo mukha. Nangasar kong sagot sa kanya. Kahit medyo luka-luka ako, ay hindi naman ako nag-aagrabyado na ibang tao. Masasabi mo ba iyan na diretso sa mukha ko? Nabaling ang atensyon ko sa lakang biglang sumingit sa usapan namin ni Nympha. Agad na umasim ang mukha ko nang makilala ito. Ito yung dati naming instructor na napaalis sa school nang dahil sa akin. Tandang-tanda ko pa ang itsura nito at hindi ako maaaring magkakamali. Hindi pa kami magkakilala ni Nympha noon ng personal ay kilala ko na itong si Sir Erickson. Ito yung pinakabatang instructor noon na pinapasukan kong school at ito rin ang trainer ko sa judo. 6 na taon lang yata ang tanda nito sa akin. Nabaling ang buong atensyon ko rito kaya bahagyang lumuwag ang pagkakahawa ko kay Nympha na agad naman niyang sinamantala. Nang makawala mula sa akin ay mabilis siyang lumapit kay Erickson. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanilang dalawa nang lumingki sa bewang ni Nympha ang braso ni Erickson. Magkakilala pala kayo? Paismid kong saad. Higit pa yata sa magkakilala ang relasyon nilang dalawa. Alam ba ng pamilya mo na pumapatol na nag-iisa nilang anak sa isang scammer/molester na dating guro na tinanggalan ng lisensya? Kunwari ay gulat na gulat kong tanong kay Nympha. May patakip-takip pa ako sa bibig ko. Dumilim ang anyo ni Erickson habang matalim na nakatingin sa akin. Ikaw ang dahilan ng mga kamalasang pinagdadaanan ko. Puro ng puot nitong sad at kulang na lang ay duruin ako. Dahil sa'yo ay nawala sa akin na lahat.
Ang ginawa ko naman sa kanya ang tanging pinakatamang nagawa ko kaya hindi ko iyon pinagsisihan. Hindi ko nga pinagsisihan ang pagiging kabit na Eros. Mas lalong hindi ko pagsisisihan na napatanggal ko siya sa school. Hindi yun dahil sa akin. Hindi napapatalo kong sagot. Dahil iyon sa sarili mong kagagawan. Hindi lang naman ikaw yung nawala noon. Remember? Nag-quit din ako sa judo. May kinakaharap akong ibang personal na problema tapos pagdating sa school ay may manyak pang instructor. Lapitin talaga ako ng mga mapagsamantalang tao. Unang-una ay ito, tapos sumunod yung matandang gobernador. Mabuti na lang at hindi ganoon sa Eros. Ako yung nananamantala sa kahinaan nito. Paano mo naman naisip na papatulan ka ni Erickson noon? Pagtataray ni Nympha. Kami na, noong mga panahong bigla siyang tinanggal bilang guro kaya imposibleng magkakainteres siya sa'yo. Baka guni-guno mo lang iyon. Ang totoong nangyari noon ay ginamit mong impluwensya ng iyong pamilya para sa sarili mong kapritsyo. Manang-mana ka sa nanay mo. Pareho kayong magaling na scriptwriter. Angel ko sa kanya. Kung bibilangin ko ay minor ka pa noong mga panahong iyon. Sana'y nagsabi ka agad para madagdagan ng kaso na lalaking iyan dahil sa pagpatol sa kanyang estudyante. You just misunderstood everything. Pogo! Nanginsulto kong tawag sa kanya. Nasa tamang edad at pag-iisip na ako noon kaya hindi ako katulad ng ibang mga estudyante na mabilis mong mapapaniwala sa mga pambobola at mga pangako mong napako. Makahulugan kong sinulyapan si Nympha at binigyan siya ng kunwari ay naaawang ngiti. Alam ko kung kailan hindi na tama ang mga pangahawak-hawak at pahipo-hipo mo. Matigas kong pagpapatuloy habang matalim na nakatingin kay Erickson. At napatunayan iyon sa husgado. Hindi lang naman akong ginawan mo ng ganoon, di ba? Ako lang yung unang naglakas loob na magreklamo kaya natanggal ang lisensya ng pagiging guro mo. Huwag mo isisi sa akin ang nangyari dahil kagagawan mo rin naman iyon. Sa totoo lang, wala na sa akin ang mga nangyari noon. Dahil sa nakikita ko ngayon, ay patas na naman na tayo. Malasyosong pahayag ni Erickson. Sinong gusto nitong lokohin? Anong wala lang gayong ramdam ko iyong galit dito kanina habang sinusumbatan ako. Mas maswerte pa nga ako dahil nag-girlfriend akong anak ng gobernador. Patuloy nitong pahayag. Habang ikaw ay napabalitang kabit ng gobernador. Napaingos ako dahil sa kayabangan nito. At utong-uto naman si Nympha at nangingisla pa ang mga matang tumitig kay Erickson. Iyabangan mo lang ako pag gumanda-ganda na yung girlfriend mo. Umiikot ang eyeballs kong saad. Sinasabi mo bang pangit ako? Galit na sigaw ni Nympha. Simula pa noon. Walang gatol kong sagot. Ngayon ka lang yata nag-react. Hawakan yung babaeng yan. Galit na utos na Nympha sa ibang mga kasamahan nila. Agad ako naging alerto. Tsak, hindi maganda ang binabalak ng babaeng ito kaya gusto akong pahawakan sa mga kasama niya. Hindi naman ako natatakot sa tatlong kalalakihang kasama niya. Ang ikinakabahala ko lang ay kung sa Erickson ang kikilos dahil ilang taon ko rin itong naging instructor sa judo. Napag-aralan na nito ang mga galaw ko kaya mahihirapan akong labanan ito. Nabasa yata ni Erickson ang tumatakbo sa isip ko dahil nakita ko ang makahulugan nitong pagngisi. Ngisi pa lang ng loko ay manyak na. Ito pala ang tipo ng maarte na si Nympha. Yung pangit na medyo bastos. Manyak. Halatang nagdadalawang isip yung mga kasama ni Nympha na sundin ang utos niya. Lalo na at walang takot kung sinalubong ang kanilang mga tingin. Huwag kayong matakot. Walang kakampi sa babaeng iyan. Pahayag ni Nympha. Pinagtabuyan na nga iyan ang sarili niyang pamilya pero makapal pa rin ang mukhang ipagsaksikan ng sarili. Naalala niyo naman siguro yung narinig natin sa tita Lara niyan. Hindi na yan makakatapak sa lupain ng mga Salazar matapos ahasin ang asawa ng sarili niyang pinsan. Naikuyom ko mga kamao. Hindi ko mapigilang mainis dahil sa narinig. Kahit naman hindi ako tunay na anak ni Papa, ay Salazar pa rin ang ama ko. Kung meron mang walang karapatan sa lupain ng mga Salazar, sa amin dalawa ni tita Lara, ay siya iyon dahil asawa lang siya ng isang Salazar. At batay sa personal experience ko ay napapalitan ng asawa, kaya huwag itong masyadong atribida. Huwag kayong maniwala agad sa sinasabi ng ibang tao, lalo na at wala itong ni isang patak ng dugo ng mga Salazar. Hindi nang papatinag kong pahayag. Kung totoo iyon, bakit nandito ako ngayon? Lupain ng mga Salazar itong tinatapakan ko, di ba? Nang uuyam kong dagdag. Ano pang hinihintay niyo? Hawakan niyo na yan. Matigas na utos na Erickson. Huwag kayo magdalawang isip dahil binalato na sa atin iyan.
Nakaramdam ako ng kakaibang kilabot dahil sa ngiting sumilay sa mga labi nito, pero ang mas nagpakaba sa puso ko ay yung gustong ipahiwatig ng huling niyang mga sinabi. Hindi magandang interpretasyon ng utak ko sa pangungusap na iyon. Pinilit kong ibalik ang atensyon sa mga kaharap. Nang mapansin ang tatlong kasamahan nila ni Nympha bago determinadong bumaling sa akin. Kakayanin ko naman sila basta isa-isa lang. Nang pasimple kong ilibot ang mga mata sa paligid ay lihim akong napapamura. Naglalakihang truck ng bumbero ang nakaharang sa amin mula sa pinanggalingan ko kaninang tent at imposibleng may makakarinig sa akin kahit sumigaw ako dahil sa ingay ng paligid. Tiyak na nasa nagliliparang mga firefighter jets ang atensyon ng lahat. Parang kanina lang ang dami mga taong napaparood pa rito pero ngayon ay bigla yatang nagsilaho ang lahat. Lihim kong hiniling na sana ihanapin ako ni Miko dahil kung sakaling sasali sa Erickson sa mga kasama niya ay magiging dehado ako. Hindi pa nga tuluyang naglaho yung kalmot ko sa pisngi ay mukhang madadagdagan na naman ito ng pasa kung sakaling pagtutulungan ako ng mga kaharap. Kahit naman block belter ako sa judo ay babae pa rin ako. Walang-wala ang lakas ko kumpara dito sa mga makakalaban ko na sanay yata sa bugbugan kaya medyo nabubulok na iyong mga muka. At idagdag pa sa Erickson na marunong din ng judo. Una lumapit sa akin yung lalaking sunog yung muka. Siguro ay kung ano-anong nilalagay nito sa muka sa pagbabaka sakaling pumogi. Kahit himala na lang. Sana'y nagpatawas na lang ito. Baka sakaling nanuno lang ito sa punso kaya ganoon ang itsura.